2028 election pag nagkataon. Oh, ito naman ang pag-usapan natin mga ka-JP Natics. Ito isang disbarred na abogado mga kababayan, bigo, ipa-disqualify itong si Senator Erwin Tulfo mga kababayan. Kilala niyo po ito si dating attorney Kausing, si Attorney Toto Kausing, isang kakamping mga kababayan na hindi natin malaman kung ano ba talaga yung problema nitong tao na to. No, hanggang ngayon po mga kababayan, hindi ko pa rin maunawaan ano ba talaga ang side nito. Sobrang gulo mga ka-JP Natics. Okay? So ngayon, etong si Toto Kausing mga kababayan, nung mga nakaraang buwan ay nagfile po ito ng co-warranto laban dito kay Erwin Tulfo dahil nga po mga kababayan sa issue po ng kanyang citizenship. Nung mga nakaraang araw, siguro 2 days ago, ay mga kababayan, yung pagpapadisqualified na yan or pagpapadisqualify na yan ni Toto Kausing laban dito kay Erwin Tulfo, nabigyan na po ng resolusyon mga kababayan, pero umiiyak pa rin etong si Toto Kausing. Sabi dito, sabi po rito mga kababayan, Seth Jiang's co-warranto petition by versus Erwin Tulfo. Ayan. Wait lang Ayan. Sabi dito, the Senate Electoral Tribunal or SET has dismissed the co-warranto petition seeking the removal of Senator Erwin Tulfo from office due to his supposed citizenship issues. Based on this resolution, the petition for co-warranto was junked for being insufficient in form, pursuant to Rule 23A of the 2020 SET rules. The rule states that the tribunal may summarily dismiss a protest of or petition if it is insufficient in form or substance among other ratings or other things. The reason the resolution was signed by SET chairperson and in Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen and other members of the tribunal, including Senators Pia Cayetano, Robin Padilla, Kiko Pangilinan, and Bam Aquino, mga kababayan. Pero si Toto Kausing, ang ginagawa niya dyan, ay talagang, mga kababayan, sobrang mali daw yung petition na yan. Ladies and gentlemen, dito na naman tayo, isang bagong balita. Ang ating pag-usapan po ay mainit-init pa. Scoop po ito. Ako lang nakakaalam. Siyempre, kaso ko lang ito. Walang ibang nakakaalam nito kahit sinong media. Siya po kasi mga kababayan ang nag-file ng co-warranto sa SET, sa SC Tribunal, mga kababayan, laban kay Erwin Tulfo. Ito si Toto Kausing. Disbarred na po ito mga kababayan Disbarred na po ito. Pero isa rin itong engineer, si Toto Kausing. Pero ewan ko kung bakit ginagamit niya ngayon yung doktor, mga kababayan. Bakit ginagamit niya yan? Alam naman natin, di ba sabi nyo noon, ang mga nag-aaral ng batas, mga kababayan, ay masasabi na rin na doktor. Kaya lang, nag-aaral nga siya, naging abogado, kaya lang na-disbarred na siya. Ang desisyon po ng Senate Electoral Tribunal sa pagbasura ng kaso kong petition for co-warranto laban kay Senator Erwin Erich Silvester Tesiba Tulfo ay maling-mali ang desisyon ng Senate. With due respect to all of you with due respect to all of you, maling-mali. Hindi ko alam kung paano nyo i-redeem ang sarili dito sa hiya. Sa totoo lang, pag ako yun sila na pumirma, nakakahiya. Hindi kasi yan, ganito Toto Kausing, ganito lang yan Alam mo,
Sir, ito, kalaban ko to number 1, mga kababayan. Nung issue ni, ni Bantag, kasi kay Bantag ako dati. Ito naman siya, anti-Bantag, mga ka-Jeepinatics. Ngayon, itong si Toto Kausing, nung na-disbar, isipin na lang natin kino-question mo yung resolution ng Senate Tribunal. Mga kababayan, kung ikaw nga, hindi naman siguro minamaliit natin siya, no? Pero, hindi mo nga naipagtanggol yung sarili mo noong na-disbar ka eh. Tapos ngayon, mga kababayan, may finality na yung resolution ng Senate Tribunal hinggil dito kay Erwin Tulfo. Tapos ngayon, hanggang ngayon, umaapila ka pa rin. Bakit hindi na lang natin, mga kababayan, bigyan ng pagkakataon or sabihin natin na tama na, okay na kasi ibinigay mo naman yung best mo siguro, mga kababayan, para ipa-disqualify etong si Erwin Tulfo. Kaya lang nakita naman natin, mga kababayan, kahit na sa commission on appointment, ay pinayagan naman itong si Erwin Tulfo at that time, di ba? Na maupo. Kaya nga lang, hindi po siya nakaupo sa pangalawang pagkakataon, mga kababayan, noong, kasi late na, nung siya po ay nag-request para mawala na po, isinurrender niya kasi yung pagiging Amerikano, etong si Erwin Tulfo. Tapos yung resolution nung kanyang pagkaka-surrender niya ng citizenship ng pagiging Amerikano ay May pa. Alam naman natin, Mayo, mga kababayan, way back 2024 ata yun, pinalitan siya. 'Di ba? Pinalitan siya ng Isaring Gatchalian, mga kababayan, ni Rex, kung di ako nagkakamali. Tapos ngayon, nung natapos na po yung kanyang problema doon sa kanyang citizenship, 'di ba? Etong si Erwin Tulfo ay naging congressman pa ng ACT-CIS. O sa ibig sabihin, mga kababayan, mga ka-Jeepinatics, simple lang yung Toto Kausing. Dapat doon pa lang, nung siya ay pinaupo bilang congressman or party list representative ng ACT-CIS, ay nagka-problema na sana siya. Bakit nung umupo siya bilang senador, ngayon ay ngumangaw-ngaw ka pa rin? O siyempre, bilang mga kababayan, bilang mga member ng SET, ang ginawa nila, hindi, 'di ba? Ano lang naman 'yan eh. Tawag dito ministerial duty nila. Hindi nila pwedeng isang tabi kaagad. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi naman hindi naman valid. Parang COMELEC din 'yan, ministerial duty. Na dahil merong nagko-complain, kailangan nilang aktuhan. At ang inaktuhan nila, mga kababayan, dumaan naman sa tamang proseso. Etong si Toto Kausing, hindi matanggap, maling-mali daw yung at sinisiraan pa, mga kababayan, etong SET. So with due respect to all of you, maling-mali po ang desisyon. Ipakita ko sa inyo ngayon ang desisyon. At i-discuss natin ng klarong-klaro. Para makita ninyo kung paano naging mali ang desisyon. So ladies and gentlemen, ito na po tayo. Ay, si Enserecto, magaling talaga mag-explain. No doubt yun, Sir Victor Manuel, no? Malayong-malayo sila ni Toto Kausing. Okay. Akala mo ba, yung mga judges nagdidesisyon na maayos? Okay, ha? Ito, hindi ko nabanggitin kung sino mga nag-judge. Pero pwede kong bagitin kung sino mga senador ang pumirma ng desisyon. Oo, na-disbar na po ito si Toto Kausing. Ito po siya. Nakikita na ninyo yan. Basahin natin ang desisyon. Resolution number 25-01. 01 kasi isa lang kaso. Ako lang eh. Dated March 2, 2026. Ang case number 001-25. So, sabi nila, this is a petition for quo warranto filed by Berteni Catalonia Kausing before this tribunal on July 15, 2025, seeking the removal of Respondent Erwin Tesiba Tulfo
as a sitting senator of the Republic of the Philippines on the grounds of alleged American citizenship, disloyalty to Republic, violation of the political dynasty prohibition, and lack of academic qualifications. Rule 20, Paragraph B of the 2020 Rules of the Senate Electoral Tribunal of the 2020 set rules prescribes the contents of the petition for quo warranto. Rule 20. Nakalimutan ko na yung eksakto kung bakit na-disbar itong si Toto Kausing. Pero madali naman hanapin yan, mga kababayan. I-google nyo lang. Madaling mahanap yan. Pero again, alam ko naman hindi kayo masyadong interesado sa balita na to at ayaw nyo mapakinggan itong si Toto Kausing. Ang gusto lang natin ipunto dito, mga kababayan, it's already been resolved eh. 'Di ba? It's resolved already. Napagdesisyonan na to, kahit anong gawin mo dyan, Toto Kausing, wala nang mangyayari. 'Di ba? At sabi ko nga noon, hindi pa ba sapat na dahilan siya ay nakaupo pa ng mahigit 1 taon bilang representante ng House of Representatives sa ilalim po ng ACT-CIS party list. Dapat doon pa lang, mga kababayan, kung may problema na ang citizenship nitong si Erwin Tulfo, mga kababayan, dapat doon hindi na siya pinaupo ng Congress. Diba kasi noong una, hindi siya po naaprubahan ng Commission on Appointment, 'di ba? Dahil nga may problema talaga siya sa citizenship nung siya po ay naging secretary ng DSWD. Tama naman 'yon. Mga kababayan, nakita nila 'yon. Kaya lang ang sinasabi doon, pwede ka namin i-aprubahan kung nandyan na yung resolution ng US Court para sa iyong citizenship na ito talaga ay tawag dito, mga kababayan, sinosurrender mo na ang pagiging Amerikano. Kaya lang yung proseso Mayo pa nga dumating, mga kababayan. At nung dumating yon, hindi naman pwedeng antayin yung Commission on Appointment na antayin yung resolusyon ng US Court para habang sa pagkakataong yon, mga kababayan, ay maging temporary na secretary itong si Erwin Tulfo sa DSWD. Hindi naman pwedeng ganon. Kaya pinalitan kaagad siya nitong si Rex Gatchalian, mga kababayan. So ang ibig ko sabihin dito, doon pa lang sa mga hakbang na nangyari na yon, nagpapatunay na talaga nung natanggap ni Erwin Tulfo, kahit ang Congress, sila po, mga kababayan, ay tawag dito, convince enough, 'di ba? Convince enough para sabihin na talagang na-surrender na nitong si Erwin Tulfo ang pagiging Amerikano niya. So paano pa papasok yung citizenship issue at yung disloyalty to the republic? 'Di ba? Well, hanapin na rin natin, total gusto niyo hanapin natin, mga kababayan, kung ano bang dahilan kung bakit itong si Toto Kausing ay na disbar. Ano ba ang dahilan? Ang alam ko, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, na-disbar ito si Toto Kausing dati dahil sa kanyang mga hindi po akma na salita, mga ka-GP Natics. Ba't nawala? Okay, eto. Di ko makita.
Di ko makita kung ano talaga yung eksaktong dahilan. Hindi ko na maalala mga kababayan eh. Pero mamaya subukan kong hanapin para sa inyo, no? O, the same ba? Parehas lang ba sila ni Atty. Larry Gadon? Kaya lang mas malala sa kanya mga kababayan. Kasi tungkol sa mag-asawa yun eh. 'Di ba? Tungkol sa mag-asawa. Yung ano niya dito, mga ka-GPnatics. Yung naging dahilan nun, kung di ako nagkakamali. Yes sir, Victor Manuel, tama ka po. Nag-surrender na ata ng US citizen si Erwin. Okay, so hanggang dito na lamang po ang ating live streaming ngayon. Mga ka-GPnatics, pasensya na kayo ha. At medyo talagang hirap na hirap ako magsalita. Di ko alam kung bakit. Siguro dahil sa panahon, mainit, malamig, di ba? Parang papalit-palit mga kababayan. Medyo, wala naman akong sipon pero sobrang kati ng lalamunan ko. Parang hirap-hirap magsalita. Siguro kailangan na naman ng swimming to bukas. Bye guys, thank you so much po muli sa inyong lahat at happy Saturday, happy weekend sa lahat po sa inyong mga kababayan. See you po sa susunod na mga live stream natin. Thank you.